Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Lunes na naman po. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:02 ng umaga. Para po sa mga papasok ng opisina, bangon na po para hindi kayo malate at nang matuwa rin sa inyo si boss, di ba? At para naman sa mga estudyante dyan, marahil ang iba sa inyo ay wala na pong pasok ngayon o kaya naman ay nagre-relax na lang muna at naghihintay na lang ng date ng kanilang graduation. At para naman po sa mga nakagraduate na, lalo na yung mga chikiting dyan, ba, congratulations sa inyo mga bata! Naku, bakasyon na ng ilan kaya enjoyin po ang oras kasama ang friends and family. At kami naman po dito, lagi namin ina-enjoy ang bawat araw kasama kayo. Kaya naman live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood din kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Monday morning, March 17, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At para nga naman po magabayan tayo sa ating mga aktibidades sa mga susunod na oras, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor. Mr. Javier, ayon po sa Pag-asa, isang sama po ng panahon ang namataan sa labas ng PAR at sa silangang bahagi nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat malayo pa naman po ito ngayon, ano na po bang update natin sa lokasyon nito at paano po ba ito kikilos sa mga susunod pang mga oras? Sa kasalukuyan po, yung pong binabantayan natin na low pressure area ay may kalayuan pa po. At ito po ay nasa silangan ng Mindanao at posibleng papasok po sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon o kaya sa Miyerkules po ng umaga po. Ayan po mga kababayan, isa pong sama ng panahon na binabantayan natin sa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility at nabanggit nga po ni Mr. Javier na posible po na bukas ng hapon o kaya naman po ay sa Wednesday morning maaari po itong pumasok ng ating PAR kaya patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin ang Panahon TV. At Mr. Javier, ano po bang inaasahan lagi na panahon natin sa araw na ito ng Lunes? Magiging magandang simula po ba ito para sa ating lahat? Sa ngayon po, northeast monsoon pa rin po ang nakakaapekto dito po sa Luzon. At kaya ang northern Mindanao at yung Caraga region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan at pulpulong pagkulog pagkidlat. Samantala dito naman po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulpulong mahinang pagulan. At yung natitirang bahagi ng ating bansa, dito po sa bandang Mindanao, ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. Ayan po, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas naman ng magandang panahon sa araw na ito. Kaya naman po bilang paghahanda pa rin, magdala pa rin po kayo ng payong sakali man po na mainit po talaga ang sikat ng ating araw. At syempre paghanda na rin po sa posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan at yan naman po ay may hina lamang. At Mr. Javier, hanggang kailan po ba ay iral ito nga northeast monsoon o yung hangi-amihan? Dahil nga po tanong po ng karamihan sa ating ngayon, kailan po ba natin idedeklarang opisyal na tag-init na panahon dito sa ating bansa? Usually, ang hanging amihan po ay umaabot hanggang second week, hanggang third week ng March. At minsan po ay umaabot pa hanggang fourth week ng March. Pero pagka ito po ay nagkakaroon ng termination ng northeast monsoon, ito po yung hudyat na po na dry season o kaya yung kalimitan tinatawag natin na summer season. Ayan, naabangan po natin yan dahil nga po tayo po ay nasa third week of March na at malapit na rin po magtapos ang buwan na ito ng Marso and I'm sure ito nga po ay aabangan din ng ating mga kababayan dahil marami na pong excited para po yan sa tag-init na panahon. At speaking of tag-init, ano na po ba yung highest temperatures na naitala po natin kahapon? Araw po yan ng linggo dito sa ating bansa. Sa ngayon po, yung pong pinaka-highest na temperature, yung pong General Santos City nasa 35.5 degrees Celsius, yung Subic Bay po 34.0 degrees Celsius, yung Dagupan nasa 33.5 degrees Celsius, yung Cabanatuan City nasa 33.0 degrees Celsius, yung Sangli Point Cavite 33.0 degrees Celsius at yung Science Garden nasa 32.9 degrees Celsius.
Naku, napakainit po ng panahon na naranasan kahapon dyan po yan sa General Santos City na umabot po hanggang 35.5 degrees Celsius. At dito naman po sa atin sa Metro Manila dahil nga po naitala ito nga 32.9 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. So ibig sabihin po nito ay mainit din po yung naranasan nating panahon kahapon, araw po yan na linggo. At dahil nga po inaantabayanan po natin ang pagpasok ng tag-init na panahon dito sa ating bansa, kabilang po dito ang pagpapalit ng ating mga hangin. So paano po ba nagaganap yung pagpapalit ng mga wind direction sa ating atmosphere? At paano po ba yung wind patterns natin kapag pumasok na tayo sa official hot and dry season? Kapag na-establish na po ang ridge of North Pacific High Pressure Area at ito po ay umabot dito sa hanggang Luzon, ito po ay nagbabago na yung wind direction natin from easterlies to southeasterly. At kapag unti-unti nang tumataas yung temperatura natin, yung daily observed temperature natin sa halos lahat ng parte ng ating bansa, yun po yung hudyat na magkakaroon na po tayo ng termination ng northeast monsoon. At ito naman, Mr. Javier, noong nakaraang linggo naranasan po ang haboob, dyan po yan sa Eastern New Mexico and West Texas noong Tuesday. At bago po sa ating pandinig, ang weather event na ito, kaya po maaari po ba nating ipaliwanag sa ating mga manonood kung ano po ba itong haboob na ito at paano po ba ito nangyayari? Actually, yung haboob po, nanggagaling po sa Arabic word, ang hab. Ibig sabihin po ito ay wind. So itong haboob na ito po yung mga napakalakas na dust and sandstorm na kumikilos sa mga maiinit at tuyong lugar. Kagaya po ng Sahara Desert, yung pong Arabian Peninsula at saka yung North Africa. At ito po yung nangyayari kapag po yung hangin ay naitulak pababa at naitulak pasulong. At ito po ay nagkakaroon ng front ng thunderstorm cell at ito po ay nahihila niya yung mga kaulapan, yung bang dust at yung mga debris at ito po yung nabubuong haboob. Ayan, bagong kaalaman po yan para sa ating lahat ngayong umaga na ito nga pong haboob na ito ay nagmula po sa root word na hab. Ibig sabihin po nito, Arabic word po yan na ibig sabihin ay wind o yan po ay hangin. At ito nga po ay isang uri po ng dust storm na nararanasan po kapag tuyo at mainit po ang paligid. Katulad na lamang po sa mga disyerto. At maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa milahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders para sa ating mga manonood? Paalala pa rin natin sa ating mga kababayan, lalo po yung mga kababayan natin mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat, na mayroon pa rin po tayong gale warning na nakataas po dito po sa eastern seaboard ng Central at saka Southern Luzon, eastern seaboard ng Visayas at saka Mindanao. At inaasahan natin na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po. Kaya paalala natin na wag muna po silang pumalaot. Natunghan nga po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:02 ng umaga at tulubog naman po yan 6:06 p.m. Para naman sa ating moonrise, yan po ay 5:47 p.m. Ang ating moonset naman ay 6:06 a.m. At para po sa ating illumination, halos mag-100% na po yan. Yan po ay 99%. Dahil nga po ngayong araw na ito, March 17, 2014, ay meron po tayong full moon. So mas maliwanag po ulit ang ating gabi dahil nga fully illuminated ang ating buwan. At kapag ganitong pagkakataon, maaaring mas mataas kesa po sa normal level ang ating high tide dahil po yan sa malakas na gravitational pool. Kaya naman para po sa mga residente na malapit sa coastal areas, muli po maging alerto po tayo. At bukod naman dito sa full moon, malapit-lapit na rin po ang March equinox. Dito yan sa Northern Hemisphere na magaganap po yan sa pagitan ng March 19 to March 21. Ito po ay tinatawag rin na vernal equinox. Ang equinox po ay hango sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay equal night. At kapag nangyari ang equinox, nagkakaroon po tayo ng equal night and equal day. At para naman po sa ating lagay ng karagatan, especially nga po itong tidal predictions, courtesy of Namria, high tide po natin alas 11 ng umaga. Yan po ay 0.57 meters at ang low tide naman po natin ay 5:02 a.m. Yan po ay 0.12 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng inyong mga paalala.